Hello everyone, good morning. Kumusta po kayo mga kapatid? Ito na po. Nagkaroon na po ng malawakang protesta po ngayon dito po sa EDSA Monument mga kapatid At nakita po natin 'yan ang mabilis po na pagbugso ng dami po ng mga tao at mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo at hindi lang po yan mga kapatid, iba't iba pong mga relihiyon ang nandyan po, nakikisimpatya at nakikiisa po sa panawagan po ng transparency, accountability po at peace na hinihingi po ng mga kababayan nating mga Pilipino, mga kapatid. Mga kababayan na po natin ang nagsasalita laban po sa korupsyon na nagaganap po sa bansang Pilipinas mga kapatid. Pero wala pong nagiging sagot ang gobyernong Marcos laban po dito mga kapatid. Nagiging bulag po sila sa pananaw bagkus. Ang ginagawa po nila ay nagbibingi-bingihan, kinakalaban po ang mga taong nagsasalita laban po sa korupsyon ng gobyernong ito mga kapatid. Ganun na po ka-worst, ganun na po ang nangyayaring kahirapan po ang na pinagdadaanan po ng maraming Pilipino. Dahil po sa pagbibingi-bingihan ng gobyerno, lumalaki ang problema, hindi naaaksyonan. 3 taon na po ang gobyerno ito. Ano pa po ang napagawa? Ano po ang nagawa ng Marcos administration? Kundi atakihin at mga kalaban nila sa politika mga kapatid. At ngayon po, nakita po natin ang volume at ang dami po ng tao. Mukhang biglaan po yata ito o napaghandaan po ba ito? Or ito po ay organisado po ng mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo mga kapatid. At hindi po ang naging sagot po ng NCRPO ng Maynila ngayon ay wala daw po itong permit ang kinakandak daw po na rally po dito sa Maynila mga kapatid. Sige po, kung sa tingin niyo po wala pong permit ito, edi gumawa po kayo ng paraan. Subukan niyo pong buwagin kung kaya niyo pong buwagin ang ginagawa pong rally na ito mga kapatid. At tignan natin nagsalita na po at iba't ibang mga tao na may mga kinalaman po dito mga kapatid. Si Libiste po ay nandun din po, si Michael nandoon din po, at nagsalita rin po si Ka Edwil Sabala mga kapatid na subukan nyo pong maipakulong nyo man po ang Marcoleta mga kapatid. Senador Marcoleta ay patuloy pa din pong magsasalita at maghahanap po ng katarungan at maghahanap po ng sagot laban po sa kanilang hinihingi mga kapatid. Ang hinihiling po nila na kung sino po ang nagbigay at nagsiwalat po ng korupsyon dito po sa ating gobyerno ay mukhang siya pa po ang pinaplanong ipakulong ngayon ng Marcos administration. At nakita rin po natin ito tawag dito, ito pong ang dati pong tao ng SMNI mga kapatid, ang angkor na ito na si Mike Abe mga kapatid, at ang sabi po niya ay subukan daw pong makipag-usap ng gobyernong Marcos dahil po ang sabi niya po sa kanyang inilahad na makipag-usap daw po ang gobyernong Marcos dito po sa INC at tugunan po ang mga kahilingan. Ngayon lang po kayo makikipag-usap, 3 taon na po ang gobyernong ito na hindi po nasolusyonan ang problema ng gobyerno. Wala pong nagawa. Ano po ang nagawa kundi atakihin po at i-demoralize po, i-demoralize ang kanilang mga sentimiento, mga pahayag, mga nalalaman, ibendalo po ang ating mga karapatan na siyang sandigan na lang po ng maraming Pilipino mga kapatid. Nakakalungkot isipin po na ultimo po ang mga Pilipino ay nagiging manhid na lang po. Nagiging manhid na lang po sa mga ganitong pangyayari. Kaya tayo mga kapatid, wag po tayong titigil na magsalita. Wag po tayong tumigil na magpahayag ng ating mga damdamin, sentimiento dito po sa kaganapan po na nangyayari sa ating bansa. Ito po ay hindi po pang matagalan. Wala po sila dyan kung hindi po dahil sa atin. Tayo po ang nagluklok sa kanila at tayo din po ang may karapatan na bumawi ng kanilang mga posisyon. Tayo po ang mga Pilipino ang may karapatang magsalita. Sila po ay hindi po pang matagalan sa pwesto na yan. Tayo po ang nagluklok sa kanila. Tayo po ang nagbigay ng pwesto. Kaya minarapat lang po na dapat po ay pakinggan nila tayo sa ating mga sentimiento at mga pahayag. Hindi po dapat nagbubulag-bulagan ang gobyernong Marcos sa mga ganito pong pangyayari sa ating bansa ngayon mga kapatid. Nakakalungkot pong isipin
na ang mga taong nagsasalita laban sa katiwalian sa gobyerno ay patuloy pong niyuyurakan, ipakukulong, no? Ipakukulong upang ang mga tao na ito ay hindi na magsalita laban po sa katiwalian ng gobyernong Marcos. Tandaan po natin, ang mga taong ito ay hindi magtatagal. Hindi kayo magtatagal sa mga kagahamanang ginagawa. Ngayon, tignan natin ang ginagawang pagkilos po ng INC, mga kapatid. Tatagal po ba ito? Hanggang saan po ba aabutin ito? Magmamasid po tayo. Tayo po ay makisimpatya. Kung meron pong mga kaibigan natin na malalapit, ay makiisa po tayo sa panawagan po ng accountability, peace po, and transparent upang ang mga buhayang ito ay mapanagot po, no, sa kanilang mga kawalang hiya ang ginagawa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang unang-una po dapat na dito na magsalita ay si Bongbong Marcos sa kinahaharap po ng issue. Hindi po ang ginagawang pag-atake po ni Claire Castro, ang pambababoy po, ang pambababoy sa demokrasya at karapatan ng tao ay nawawala na po, no? Niyurakan na po ng Marcos administration na ito, no, mga kapatid. Patuloy po tayo, po tayong manahimik. Karapatan po ng bawat Pilipino, karapatan po natin ang magsalita. Karapatan po natin magbigay ng ating simpatya, no? Huwag po tayong manahimik. Bagkus tayo po ay magsalita laban po sa gobyernong Marcos na ito, no? Mag-antabay po tayo, mga kapatid. Pakinggan po natin ang kanilang mga sentimiento at galaw. Magmasid po tayo sa Facebook, sa YouTube at kung saan-saan po. Pakita po natin ang ating suporta sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na handang magbuwis ng buhay, tumayo, umulan man at umaraw, hindi sila natitinag upang maipakita po nila ang pagkakamali po ng gobyerno, kung ano po ang kasalanan at pagkakamali ng gobyerno upang maituwid nila habang may pagkakataon pa. Ilang taon na po, wala pong nagawa ang Marcos administration laban po sa korupsyon at pangdarambong at pagnanakaw po sa kaban ng bayan. Napakalaking insulto po nito sa ating mga kababayang Pilipino na patuloy na nagtitiis, naghahanap buhay, ninanakawan po ang kaban ng gobyerno ng mga walang habas na mga politikong ito, no, mga kapatid. Huwag po tayong matakot magsalita laban po sa paninindigan. Maraming salamat po.